Dahil today ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Kinilala ang Clark Freeport Zone bilang Asia's leading meetings and conference destination sa 32nd World Travel Awards na ginanap sa Hong Kong. At sa unang pagkakataon, isang destinasyon mula sa bansa ang nagwagi sa prestiyosong kategoryang ito. Isang tagumpay na itinuturing na defining moment, hindi lamang para sa Clark, kundi para sa buong Pilipinas. Kasunod nito, muli ring kinilala ang Clark Development Corporation sa iba't ibang pambansang parangal. Alamin din natin ang mga proyekto ng CDC na patuloy na nagsusulong ng turismo, kaunlaran at serbisyong may malasakit sa ilalim ng bagong Pilipinas. Narito ang report. Isang makasaysayang pagkilala ang iginawad sa Clark Freeport Zone matapos itong tanghaling Asia's leading meetings and conference destination sa 32nd World Travel Awards Asia and Oceania Gala Ceremony na ginanap sa Intercontinental Grand Stanford, Hong Kong. Sa unang pagkakataon, isang destinasyon mula sa Pilipinas ang nagwagi sa nasabing kategorya. Sa isang panayam, binigyang diin ni Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera na ang karangalang ito ay isang defining moment, hindi lamang para sa Clark, kundi para sa buong bansa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng 4 na buwang global voting campaign sa pamumuno ni CDC Tourism Promotions Division Manager Elenita Lorenzo, katuwang ang mga locators, tourism stakeholders at ang publiko. Ipinagmalaki rin ng CDC ang koordinasyon nito sa Department of Tourism Region 3 at mga iba pang industriya ng turismo upang higit na mailunsad ang Clark bilang pangunahing MICE hub sa Asia. Nanguna ang Clark sa iba pang kilalang destinasyon tulad ng Singapore, Bangkok, Tokyo at Beijing. Dumalo sa awarding ceremony ang delegasyon mula sa CDC na binubuo ni na Attorney Noelle Mina Meneses, Vice President for Business Development, Elenita Lorenzo, Astrud Aguinaldo at Ian Paulo Mejia. Samantala, itinanghal din ng WTA ang Pilipinas bilang Asia's leading beach destination at Asia's leading dive destination. Mula sa internasyonal na tagumpay, nasungkit din ng CDC ang 3 prestiyosong parangal sa turismo sa 26th Association of Tourism Officers of the Philippines o ATOP Pearl Awards noong October 2. Kinilala ang CDC bilang grand winner sa Best Tourism Promotions Brochure para sa Clark Maps Pocket Journeys. Nakamit din ito ang first runner-up sa Best Sports Tourism Event at sa Philippine MICE Conference 2024 hosting. Ipinahayag ni Attorney de Vanadera ang kanyang pasasalamat sa nasabing mga parangal at binigyang diin ang kolektibong pagsisikap ng mga empleyado at stakeholders ng CDC. Ayon naman kay CDC Vice President for Administration and Finance, Jose Miguel de la Rosa, patunay ito ng determinasyon ng CDC na itaguyod ang Clark bilang pangunahing sentro ng turismo at pamumuhunan. Mula sa turismo, ipinapakita rin ng Clark ang suporta nito sa mga adhikain ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran. Lumahok ang CDC sa unang pagdinig ng House Special Committee on Bases Conversion noong October 13 upang ipresenta ang kanilang organizational structure at mga pangunahing gawain. Layunin ng pagdinig na palakasin ang mga legislatibong inisyatiba sa pagpapalago ng mga dating base militar bilang mga maunlad na economic zones. Dumalo ang mga kinatawan ng CDC na pinangunahan ni na Attorney Gloria Victoria Taruk, Retired Police Major General Lina Sarmiento at Attorney Bonifacio Tareño Jr. kasama ang iba pang mga opisyal ng ahensya. Kasabay ng mga inisyatiba sa pag-unlad ng mga economic zones, patuloy ang pagsuporta ng CDC sa mabilis at mahusay na serbisyo publiko sa ilalim ng bagong Pilipinas. Nitong October 8, idinaos sa Clark Event and Conference Hall ang isang orientation right shop ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pakikipagtulungan ng CDC na dinuluhan ng 25 na water districts sa Central Luzon. Tinalakay sa aktibidad ang Citizens Charter at Harmonized Client Satisfaction Measurement Report na layong mapabuti ang pampublikong serbisyo. Ayon kay CDC Vice President for Legal Affairs Attorney Gloria Victoria Yap Taruk,
Ang kooperasyong ito ay patunay ng pagsusulong ng epektibong pamamahala at serbisyong may malasakit sa ilalim ng bagong Pilipinas. Samantala, para naman sa mga manggagawa sa Freeport, isang multi-sectoral housing expo ang nakatakdang isagawa upang makatid ng abot-kayang pabahay sa mga empleyado at pamilya sa loob at paligid ng Clark. Ang Real Estate Construct and Furnishing Expo na inorganisa ng City Clark Production ay gaganapin sa November 22 to 23, 2025 sa SMX Convention Center Clark. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, ang proyektong ito ay tugma sa misyon ng CDC na gawing mas livable ang Clark. Binigyang diin naman ni CCP Director Roderick Salunga na isa itong synergistic forum para sa housing, investment at financing, habang ipinunto ni Marketing Director Crizia Tranquilino na inspirasyon ng proyekto ang mga manggagawang araw-araw bumibiyahe mula Metro Manila at karatig probinsya. Inaasahan na sa pamamagitan ng expo na ito, mas mapapalapit ang mga manggagawa sa pangarap na magkaroon ng sariling tahanan, alinsunod sa layunin ng bagong Pilipinas para sa mas maginhawang buhay. Mula sa turismo at pamamahala, patuloy ang Clark Development Corporation sa pagtataguyod ng serbisyo at kaunlaran para sa bagong Pilipinas.